Nakalulungkot lang pong talaga dahil talagang maraming kumokontra sa rapture. Ang nakita ko po kanina sa isang friend ko, foreigner po siya. Sabi niya, inimbento lang daw ang rapture noong 1800s. Then nagpangalan siya. Sabi niya, inimbento lang daw na ganito, ni ganyan. Why not check the scripture? Ang liwanag eh. Okay? Sabi niya, habang hindi naaalis yung restrainer, hindi lalabas yung man of lawlessness, di ba? Kaya aalisin dito ang church. Maliwanag po yan. At saka may talata po sa Bible na talagang nagsasabi na yung rapture po talaga ay magaganap bago pumasok ang tribulation. Napakarami po niyan. Paulit-ulit na lang po. Gusto nyo, tignan lang yung may ibang vlogs ko. Pero ang point lang po ng video, kung ito maikli lang po, talagang parang ayaw na nilang mag-rapture. Parang ayaw nilang umalis sa mundo. I mean, are they worldly people? Ha? I mean, ayaw mo bang ma-meet si Jesus? Gusto mo ba dito ka? Ano dito sa mundong ito? Tayo, naglalakbay tayo dito. Habang nandito tayo, wala pa yung rapture. Fine, magpatuloy mo ang buhay mo. Pero yung to meet Jesus and to be with Him forever, that's that. And words cannot express kung anong, if you're a true believer, and walang words ang pwedeng makatumpak sa puso mo tungkol dyan dahil talagang overjoyed ka, yung kagalakan mo nag-uumapaw. Diba? Kasi nakakalungkot, may mga tao talaga na kinokontra yung rapture. Ito pong sasabihin ko, pwede mong kontrahin yung sa September 23. Pwede nilang kontrahin yun. Pero yung talagang kinokontra po talaga yung rapture, na yung doktrina rin ng rapture, inimbento lang. Okay? Ang liwaliwanag po sa verse na, di ba, sa Thessalonians, di ba, na talagang yung restrainer aalisin dito. At yung restrainer po na yan, tayo po yun. Bakit binibigyan din ko itong talatang ito na yung restrainer muna? Kasi may nagtuturo din na yung Antikristo raw mauuna raw kaysa sa rapture. Okay, yung apostasy na tinatawag. Yung apostasy po doon, ito po yung departure ng okay? Departure po ng tao sa paggawa ng mabuti. Yun lang pong ibig sabihin po noon. Okay? Pero hindi nangangahulugan na yung programa ng Diyos ay mababago. Ang liwanag po sa Bible, hindi tayo mauuna kasi tayo buhay pa doon sa mga namatay na. Yung mga namatay na, hindi ba? Marinig nilang then babangon muna sila, then sabay-sabay tayong mapapalitan. Hindi ba? Papalitan. We will all be changed in a twinkling of an eye. Anong tawag mo sa verse na yan? Invento ba yan? Invento ba yan? Inimbento po ba yan? Hindi yan inimbento, uy. Yan ay totoo. Ang dami ko nababasa. Invento lang daw ang rapture. Ang stand nila, yung the great appearing of the Lord Jesus Christ. Sabi nila, yun na raw din yung rapture. One and the same thing. One and the same event. One and the same doctrine. Ayaw mag-aral ng Bible. Ayaw mag-aral ng eschatology. Aralin yung eschatology. Aralin yung eschatology. Ilang taon ko na rin pong pinag-aaralan yan, kaya ako hindi na pwedeng mailigaw yung mga yon. Tignan mo mga turo nila kung paano umunlad sa mundo, paano umano. Most churches, ganyan yung mga ayaw maniwala sa rapture. Most churches, ganyan. Para makamundo ang tinuturo. How to develop good relationship sa tao, hanggang ganun lang. Puro ganun lang ang kanilang turo. Sorry po, sasabihin ko yung totoo kasi galing po ako sa ganyang church din. No? Kaya umalis ako doon eh. Hindi ako naglalago, hindi ako lumalago. Hindi ako lalago dahil hanggang ngayon nakita ko pala sila. I think 3 days ago. Ganun pa rin ang ginagawa nila. Lord, sabi ko, Lord, salamat, umalis na ako dito. At nung umalis ako doon, nagsunuran din yung iba, umalis na rin. Thank you, Lord. At ngayon, kahapon kausap ko yung isang kapatid natin sa Panginoon from Mindanao. Mas uminit siya sa Panginoon ngayon. Kaya sa hawak kami ng mga, di ba? Alam mo ibig ko sabihin? Mabuti ang Panginoon eh. Gusto niya lagi tayong lumalago sa kanyang mga salita. Okay? Yung kaalaman mo 10 years ago, hindi pwedeng ganun lang yung antas ng kaalaman mo. Nag-grow. May growth tayo, spiritual growth. Tapos may nagsasabi, nananakot daw ako
Dahil yung last vlog ko, I think 2 nights ago, sabi, puro kayo pananakot, mga born again po. Hindi po pananakot yun, sir. Yun po ay pagmamahal sa inyo. Sabi ako, mo nabasa raw natin ng Bible, tayo raw nananakot. Nagbabasa po kami ng Bible kasi binigyan kami ng bagong puso to love the Word of God. Okay, yung mga wala pang Kristo sa puso, yung mga hindi pa born again, hindi nila mauunawaan ng Bible, kaya tamad silang basahin yan. Or should I say, wala silang interest basahin yan. So hanggang doon lang po, baka kung ano pong masabi ko dito sa video nito, hanggang doon lang muna po. So, naglabas lang ako ng talagang nararamdaman ko. Yan ang naobserbahan ko. God bless.